Okay, mukhang sinabi ng China na gusto raw talaga nila itong nangyari na Pilipinas ang makakaharap nila dito sa semifinals dahil gusto nila makabawi doon sa tambak na ginawa natin sa kanila doon sa FIBA World Cup. Siyempre natatandaan nyo naman yan kung saan nagpakawala ng sunod-sunod na tres itong si Jordan Clarkson at hindi na nakabawi itong China. At ngayon, ang magiging bentahe ng China ayon to sa kanilang mga supporters. Wala daw si Clarkson dito at nasa home court tayo ng China. Pero kumpiyansa ang Gilas kahit na nasa home court tayo ng China at wala si Clarkson, nandito naman si Brownlee at nakita naman natin si Brownlee. Kung scoring lang pag-uusapan, kaya niya tapatan din kung anong ginawa ni Clarkson noong FIBA World Cup. So sa ngayon, ang importante para dito sa Gilas Pilipinas, unang-una, kailangan magpahinga muna yung mga players natin. Sigurado ko yan ang ginagawa nila ngayon. Dahil siyempre, ang dami minuto nilaro nila Brownlee, Fajardo at itong si Scottie Thompson. Pangalawa, kailangan umpisa pa lamang ay gandahan na natin yung ating performance. Hindi tayo pwedeng magpaiwan dahil ang hirap humabol kontra China, lalo na at nandito tayo sa kanilang bansa dahil host country. At pangatlo, alam natin yung ating mga outside shooters kailangan mag-click talaga. Hindi pa pumuputok hanggang sa ngayon sila Marcio Lassiter, pero kailangan siguro mag-deliver yung iba nating scorers. Dahil yung mga players ng China sigurado mamarkahan ito si Fajardo at ito si Scottie Thompson at syempre si Brownlee. Hindi pwede nga asa lang tayo doon sa tatlo. Kailangan mag-deliver din yung iba, particular na ito si Calvin Oftana. Alam natin ang ganda ng nilaro niyan lately at nakabawi na siya, so kailangan pagpatuloy lang niya yan. Sa ngayon, itong China, confident daw dito sa laban nila kontra Pilipinas pagkatapos nilang tambakan itong Korea. Pero, ang Gilas, sinabi nga ni Justin Brownlee, ay alam nila na kaya nilang talunin ang kahit sinong team dito sa Asian Games. Ang importante lang siyempre ay mag-focus tayo. Sa ngayon, sinabi ni Coach Tim Cone na maganda yung naging experience nila dito sa Iran dahil nakita natin na kahit nakahabol ang Iran, yung experience at yung composure ng Gilas hindi nawala. Nakita natin dyan, ito si Brownlee at si Fajardo nag-deliver ng baskets at yung depensa natin nag-hold nung kinakailangan. Kaya sa ngayon, masasabi ko na malaki chance natin talaga kontra dito sa China. Kahit sabihin pa natin na underdog ang Gilas dahil nga ang host country ang makakalaban natin sa semis. Pero sinabi ni Coach Tincone na ready talaga sila ngayon at meron siyang mga plano at mga strategy na gagamitin kontra dito sa China na sa paniwala niya ay magiging epektibo talaga at mas malaki chance nating mananalo. Sa ngayon ay naghahanda na si Coach Tim Cone at yung staff niya para dito sa ating napakabigat, napaka-importanting laban kontra dito sa China. Meron lang tayong ilang oras na nag-celebrate para dito sa panalo natin kontra Iran, pero ngayon nakafocus ang lahat dito sa ating semi-final clash dito sa host country. Makakapasok dyan, ang mananalo dyan makakapasok na sa finals at kapag yan nangyari, guaranteed at least silver ang ating Gilas Pilipinas. Sa ngayon, marami tayong nakikita na pwede pang i-improve. Maganda yung naging performance natin doon sa Iran kahit sabihin pa ng mga kritiko na hindi dapat natin na waldas yung malaking kalamangan. Pero importante, nanalo tayo doon. Sa ngayon, ganun pa man, maraming improvements ang dapat gawin itong Gilas Pilipinas. Unang-una natin nakikitang dapat i-improve dyan. Siyempre, kapag tayo ay lumamang, dapat ma-maintain natin yan. Yan ang unang-unang improvement, lalo na dito sa game sa China. Mas maganda, pinakamaganda sitwasyon dito sa game natin sa China, makalamang tayo kaagad ng first quarter. Dapat ganun ang mangyari dahil siyempre pag dikit yung laban, mahirap na dahil hindi mo masasabi yung breaks of the game, baka may mga tawag, ganun. So mas maganda lumamang tayo kaagad-agad dito sa China at ma-maintain natin yung kalamangan hanggang huli. Ang isa pang dapat i-improve ay yung turnovers. Marami na nakapansin dito. Yung mga turnovers natin doon sa Qatar, ang dami. At dito naman sa Iran, yan din ang isang dahilan kung ba't sila nakahabol. Kaya nagkakaroon ng mga transition attack noon ng Iran at mga 3-point shot dahil hindi natin iniingatan yung bola. So, iyan pa kailangan natin i-improve. Pangatlo, dapat mag-continue yung suporta sa bench. Ito si Chris Newsom, plus 20 siya kapag nandun sa loob ng court. So, nakikita natin kahit hindi siya nakaka-score ng marami, nagkakaroon ng positive effect doon sa team.
Kaya hindi naman nakagugulat na siya madalas ginagamit ngayon nitong si Coach Tim Cone. Tignan din natin kung ano pang pwedeng improvement pagdating sa scoring ng iba pa nating mga players. Siyempre, alam naman natin lahat nagre-rely tayo dito kay Brownlee, Fajardo at Thompson. Pero, mas maganda kung meron pa tayong iba. At of course, si Calvin Oftana gumaganda na rin ang laro. At ngayon dapat yung ibang players ay mag-contribute din. Dahil yung mga nabanggit ko, sigurado na ayan ang gugwardyahan mahigpit nitong China. Pero kung yung ibang nating players na magde-deliver, katulad dito sila Arvin Tolentino, Marshall Lassiter, Kevin Alas, at kung sino-sino pa sila Angie Kwame, Jabay Aguilar, lalong mahihirapan ang China na bantayan tayo dahil magkakaroon tayo ng maraming option sa scoring. At syempre higit sa lahat yung depensa. Dahil sinabi nga ni Coach Tim Cone, diyan lahat nagsisimula. Kapag maganda yung depensa natin, pwede tayong makarebound, tumakbo ng fast break at maka-score. Kaya yan ang mga dapat natin gawin kontra sa China. Pagkatapos nung panalo natin kontra dito sa Iran, sinabi nitong si Justin Brownlee nang tanungin siya ng mga reporters na alam niya na magiging mahigpit yung laban natin kontra dito sa China. Kumbaga kung naging halos buzzer beater na yung sa Iran, malamang ganun din daw dito sa China. Unang factor dyan, of course, host country sila. Gagawin nila ang lahat para manalo. Pangalawa, gusto niya bumawi kontra dito sa Pilipinas dahil nga dinurog natin sila doon sa FIBA nung naglaban tayo doon. At sa ngayon, asahan daw natin, sinabi ni Justin Brownlee, na yung game na yun ay magiging high intensity mula una hanggang huli. Kaya sa ngayon, kailangan daw, sinabi ni Brownlee, ay lahat ng mga players ay mag-contribute at kumpiyansa siya na ganyan ang mangyayari. Ano pa nga bang pwede nating sabihin dito sa naging performance ni Justin Brownlee? 36 points at yung game-winning basket siya nakagawa. Mula first quarter hanggang dun sa last seconds, talagang nag-deliver siya. At dito natin makikita na napakaganda ng ginawang strategy ni Coach Tim Cone kung saan ipinahinga to doon sa game nila kontra Qatar. 8 minutes lang siyang naglaro nung first quarter pagkatapos nun hindi na naglaro. Dahil nga alam niya ni Coach Tim Cone, the following day ay meron tayong laban. At nakita nga natin na nangyari dyan. Ang ganda nung naging resulta dahil si Justin Brownlee nakapagpahinga at nakita natin nakapag-deliver ngayon. Ang isa pa, of course, hindi rin matatawaran yung nilaro ni Scottie Thompson at ni Junmar Fajardo at syempre nung iba pa nating players. Sinabi ni Justin Brownlee na magiging mahigpit yung laban natin kontra dito sa China. Pero ang sigurado siya ay yung composure natin ay nandyan. At magiging malaking bagay yung nangyari sa atin kontra Iran. Dahil mapapansin ninyo doon sa crowd, maraming sumusuporta sa Iran. Pero hindi natinag ang Gilas Pilipinas. At sinabi ni Justin Brownlee na yung mga ganyang bagay ay makakatulong sa atin. Lalo na at ito ay semifinals na. Kumbaga ito na talaga. One step na lamang ay makakapasok na tayo sa finals at posibleng manalo ng gold.